O yun, di ba? Walang stress, walang toxic. Iba yung Summer dito, fake news lang yun eh. Pag nakakita sila ng araw, summer na sa kanila yun. Sa isang bahay, dalawa kayong magkasama. sa kwarto. Hindi sir, sa bahay lang. Tag-isa kayong kwarto. Oh, in 1 year, pwede kang kumita ng mga 1 million plus, no? Tingin. 1.2. I'd like to officially welcome my very, very first guest dito sa channel ko, si Sir Jason. Sinadya ko talaga na siya yung bitahin para sa episode na to. 2 years in the making po yan. Tama ba ako, Jason? Napag-usapan natin, 2 years Yes, sir. or year and a half ago, itong interview na to. Yes sir. So, nagkatotoo ako. In-imagine ko to na magiging successful talaga kasi na-estudyante ko to. Makikita mo naman yung potential nandun na. So, Sir Jace, papasalamat ako. Pinagbigyan ko, alam ko medyo day off mo ngayon. Dapat magre-relax. Yes, sir. Pero, Okay. Walang problema sir. Sa isa dahilan kung bakit ako nandito. hindi naman ano lang kami. Nag-facilitate lang kami pero sa totoo lang ako, tagal ko ng teacher. Ang tingin ko talaga, it takes two to tango. Kumbaga, may magaling kang teacher, yung estudyante naman medyo, alam mo yun, inuuna yung hindi importante. Walang mangyari. Nababalita ko nga. Oo. Nababalita ko nga diba? Estudyante magaling, pero yung teacher naman nang hula lang. Wala rin mangyari dyan. Kailangan talaga parehas kayong teacher magaling, estudyante nakikinig. Ngayon lang. Dapat dalawa yan. Dalawa. Hindi pwedeng isa lang. So yung purpose ng interview is para yung mga nagre-research, yung mga nangangarap na magtrabaho din sa UK. Actually, sir, dahil sa success stories niyo, yung mga kamag-anak namin, ina-encourage ko ng mag-skilled work kesa yung SM sila na endo, alam mo, 5 months, Diyos ko po, tinatanggal. Term career, konting sakripisyo, pero my God. Madumi yung trabaho namin, sir, pero sure ang kita. Hindi na sa malinis yung trabaho mo dun, pero yun naman kita mo, hindi makakabuhay ng pamilya. So, I prepared a few questions para lang ma-facilitate yung talk. Pero baka pwede rin ako magsingit ng ibang questions na. So, sir. Sige, sir, walang problema. As long as hindi tayo makaka-apekto sa GME, walang problema yan. This is just a generic interview dahil lang bisita natin, hindi po pwede mag-reveal ng mga very, very specific na information dahil may contract sila. Tsaka syempre, legal matters. So, kwentuhan lang to, generic advice lang. Kailangan ng experience natin. Iba-iba din naman yung sweldo, hindi pwedeng pare-pareho talaga. So Sir Jace, okay, total, nag-IELTS ka, nag-aral ka sa akin. Let's open with an IELTS speaking question. So, una sa lahat, sir, can you introduce yourself? Para lang kilala ka ng audience natin. So, hi, hello to everyone in the Philippines. Nice. I'm Jason Donatas. I'm 34 years old. I'm from Subic, Zambales. Sambalenyo. Ilang years ka na dyan, sir? About magsa-September, 2 years ko, sir. Siguro, mga 1 and 6 months. Malapit na rin mag 2 years. Pwede ka na magbakasyon yan. September, sir. September hanggang? 1 month lang, sir. 28 days lang kami. Lagat mo ng Pasko para masaya. Basta ko lang doon, sir. Hanggang 28 days lang tayo. Hindi, tsaka, sir, maubos ka pag nag-stay ka din. Wow. Alam mo na. For sure. Sigurado. Yung iba kasing nandito lang, akala nila pag nag-abroad ka parang ATM. Syempre, pinaghirap. Yun. May pagbigyan, malamot. Paano mo pa naisipan na lumipat dyan, magtrabaho sa UK? Actually, sir, hindi ko siya naisipan. Hindi ko rin siya, walang plano na mapunta ako dito sa UK. Okay. Sadya lang kababrowse ko ng Facebook. Kababrowse ko ng Facebook. Nakita ko ng hiring sa may peso sa amin, Subic, Zambales. Wala naman akong trabahong regular. Kumbaga, sa bahay lang ako. Pinuntahan ko siya. Fresh from pa kasi ako nun, sir, from Dubai. Napahinga dahil sa COVID. Ngayon, nagtambay sa bahay. May kakabrowse ko ng Facebook. Nakakita ko si agency, nag-hire sa may peso. Tagad ako nun, sir. Marami kang Kumbaga, wala siya sa plano talaga. Oo. So, nakapag-ano ka rin pala, Middle East? Ako po, napag-Middle East din ako. For only 1 year lang, sir. Kasi nga, may COVID that time. Hindi ako pinalad. Medyo yung unang abroad ko, yun yung first abroad ko. Pero medyo napasa mo. Sobrang naman. Mukhang tinamaan mo naman ngayon. So, may plano talaga yan. May plano talaga. God's plan. Yeah. Totoo yan. Ako naniniwala ako dyan. Nung nasa Pilipinas ka, ano ba yung mga naranasan mo mga challenges bukod sa COVID, syempre? Nung nasa Pinas ka, tsaka nung nag-a-apply ka pa lang? Syempre, sir, nung nasa Pilipinas, common na problema natin, bayarin, bills. Yan, syempre. Ang hirap magbayad, lalo pag minimum wage worker ka lang. Medyo tayo, hirap tayo sa buhay. Sakto lang talaga yung sahod natin sa Pilipinas. Kung di ka didiskarte ng iba, hindi ka kakain ng 3 beses sa isang araw. Kahit saan mo tignan, sir, yung kumbaga, malaki man na sahod mo, makakautang ka pa rin. Yun yung sa Pilipinas. Challenges ko doon, syempre, yung pila dito, maghihintay ka. Syempre, out of 100
tao na nag-a-apply, pang 97 ka, hindi mas maaga pa sa'yo, may mas maaga pa sa'yo eh. Kasi nung oras pumunta pa ako, kayo pumipila usually sa mga government offices na yun? siguro sir, mga 4 a.m. may mga tao na yan. Alas 8 pa, alas 9 pa yung interview nun. Ibig sabihin, pag pumunta ka lang alas 7, alas 6 doon, maaaring mawala ka na sa first 100 nila. Kailangan medyo mas maaga ka. Kasi may ganun sila yung mga agency na nagpupunta sa mga peso. May first 100 sila, first 150, yun lang yung i-accommodate nila, kaya nilang i-accommodate that day. That's why yun yung pinakamahirap na challenges. Automated kasi, di tulad sa ibang bansa, pag pumunta ka, masikaso ka eh. Yan din, hindi basta-basta. Sa isang applicant, hindi mo masabi yung oras ng yung time niya kung gaano siya katagal interview. That's why tumatagal ng tumatagal. May ibang hindi magets yung interview, kung ano yung tinatanong sa kanila, kaya tumatagal. Nag-elaborate yung tanong ng mga agency. Okay. I see yun pa. Yun yung isa sa nagiging challenges namin dyan, sir. Teka lang, saan ka ba sa UK? England, Wales, Scotland, tsaka Northern Ireland, tama ba? So, saan ka ba? Sir, nung first dating ko, sir, nasa England ako. To be exact, sa Newcastle. Tapos, nalipat din ako ng Liverpool. Tapos ngayon, mag-1 year na ako dito sa Scotland. Kumbaga, half and half yung pinupull out kami kung saan may trabaho. Pwedeng mag-rotate. Lahat kami pwede mapuntahan ng ibang site, shipbuilding companies dito. Kung di man shipbuilding, mga factory ng piping, ganun, pwede kami mapunta doon. As of now, sir, nasa Scotland po ako ngayon. Kumusta yung accent ng mga Scottish? About sa Scottish, sir, medyo mas maigi sila intindihin kaysa sa British, sir. Kasi sa British kasi, sir, sobrang bilis nila magsalita, tayong accent iba pa. Dito naman, sir, accent iba, pero talagang mabagal lang, magigets mo naman. Based on my opinion lang yun, sir, kasi may kanya-kanya naman tayong opinion. Nakasalamuha ako ng British, ngayon nakakasalamuha ako ng Scottish. Mas naiintindihan ko sila dito, mas nag-uusap kami ng ayos dito. May nakita ka na bang dyan, mga Eritrean at prinsipe, tsaka prinsesa? Tuwing ko man, sir, parang alay, walang oras eh. Trabaho, bahay lang, tapos pag day off, na. May pasyal naman, sir, mayroon naman. Kaso hindi na magawa doon sa may princess or prinsipe na medyo malalayo kasi dito. King Charles. Mahirap makita yung mga yun, sir. Di ba may sikat na football team yung Liverpool? Nanood ka na ng live na football dyan? Ay, hindi pa, sir. Hindi ako na mahilig eh. Ako, basketball gusto ko eh. Yan, basketball kami dito, sir. Nakikita ko nga, minsan gusto ko mag-join sa inyo. Ang gaganda ng courts nyo eh. Marami. PBA yung mga nilalaroan nyo. Kakatapos nga lang namin, sir, ng one day league. Hindi pinalad, gawa ng ang babata ng kalaban. Paano pa? Weekly na naglalaro. Sa amin, hindi kami weekly, tapos monthly, bihira pa. Wow. At least may sports kayo na record. Ngayon na nasa UK ka na, naman yung mga feeling mo na challenges na naranasan mo? Paano ka nag-adjust or nag-adapt sa mga challenges na yun? Unang-una ulit, language sa communication. Yun ang pinakamahirap na challenges dito sa, alam mo naman, yung British accent or Scottish accent talagang Scottish medyo naintindihan ko pa eh. Yung British talaga, sobrang bilis sila magsalita na hindi ka. Halos di kayo magkaintindihan. Dumating sa point na hindi mo alam yung gagawin mo pagdating sa trabaho. Kasi nga, hindi mo siya maintindihan, oo ka na lang. Tapos i-analyze mo na kung ano yung dapat gawin. Yun yung isa sa pinaka-challenges dito sa nung unang dating ko. Tapos yung klima, number 2, klima sa akin. Sobrang lamigin ko kasi hindi ako ganun ka-immune sa lamig na nasiset ko yun pag nagsusuot ako ng kunyari, 4 na sleeves, isang jacket. Nakapasyal ka na ng Baguio? Yes sir, pero kaya naman dun eh. Kumpara mo yung weather sa Baguio tsaka dyan. Siguro sir, yung sasakyan mo, nag-yellow talaga yung windshield niya. Kung paglabas mo, kailangan mo pa siyang linisin. Nag-script ka pa. Mga ilang buwan ba yung malamig dyan? May summer naman, di ba? Summer dito, fake news lang yun eh. Pag nakakita sila ng araw, summer na sa kanila yun eh. Hindi din namin kaya magti-t-shirt man kami, taste lang. Taste na malamig, gano'n. Iba talaga pag di ka pinanganak dyan. Hindi sanay. May mga Pilipino naman na kaya. Pero ako talaga sir, yun yung challenges sa akin, to be honest. Napapasmile ako eh pag nakikita ko yung mga first timer dyan, yung unang snow, parang tuwan-tuwan. Yun. Na-post. Kala nila, maganda kasi snow nga. Na-mention mo yung trabaho. Paano ba yung isang normal na araw sa trabaho? What time ba kayo nagsisimula? Normal day ko sa trabaho, sir. Ako, sir, mas maaga ako kasi nagdadrive ako dito.
Nanunundo ako ng mga tao dito, papasok. That's why, pang 7:30 ang time in namin. So, gumigising ako alas 4 ng madaling araw. Magkakape, mag-aalmusal. Tapos, siyempre, mag-start na ako manundo niyan mga before 6. Kasi, magliligo pa ako eh. Mag-aayos pa ako ng sarili ko, sir. Magbalos ako ng gamit ko. Ng baon. Kasi nagbabaon kami dito, sir, ng nagluluto. Tapos yun na, mag-start ako ng 6, manundo niyan. Actually, around the area lang naman yung mga sinusundo ko. Siguro about 10 to 15 minutes, nandun na kami sa worksite, na-drop ko na sila doon. Magpa-park na ako. Diretso sa may locker room, magpapalit ka. Tapos aakyat ka sa may canteen. Kung gusto mo magkape, may spare time ka pa, magkakape ka. Tapos yun, mga 7:30, before 7:30, pupunta ka na ng toolbox meeting nyo. Doon na ibibigay yung job order nyo, sir. Everyday siya ganun. May mga breaks ba kayo? Yes, may breaks kami, sir, syempre. Meron kaming coffee break ng 10 o'clock, lunch break ng 12. Tapos sa hapon, sir, wala na kaming break niyan. Diretso na yun. Yung isa kong kinausap, hindi mo naman ka-batch pero magkalapit yung batch niya. Sabi niya, hindi naman din magaan yung trabaho dyan. Pero less toxic daw. Yun yung sabi niya kumpara sa trabaho niya sa Pilipinas. May idea ka ba dun? Less toxic? Oo. Kasi gawa ng, syempre, dito naman kasi pag binigyan ka ng trabaho, wala nang ano yun. Kung nabigyan ka, hindi ka napapakailaman nun. Unlike sa Pilipinas, nabigyan ka kung ano-ano pang extra job ang ibibigay sa'yo eh. Di ba, sir? Tama naman. Kasi dito, kung nabigyan ka, pahala ka din. Magaling ka kasi mas magaling ka, mas mabilis ka. Mas magaling. Tama naman siya. May point siya dun na less toxic. Sa mga supervisor ko. End of day ninyo, yung regular na end of day. Monday to Thursday, overtime kami niyan, 7:30 to 7:30. And then pag Fridays is 8 hours lang, 4 o'clock out na namin. That's why napamalengke pa kami. Every Friday talaga kasi yun kasi Friday kasi maaga kami nakaka-uwi. Then yun. Night shift kasi ako. That's why Saturday ang pagising na. Kinabukasan ng day off naman ngayon. Kumusta yung sir? Kumusta yung mga palengke dyan? Kamukha ba kaming kaibahan dun sa mga palengke natin dito sa Pilipinas? Napakalaking sir. Hindi naman siya masyadong crowded. Organized yung mga bilihin. As in, parang siya. Wala namang palengke talaga na dito eh. Yung kumbaga, grocery store lang talaga siya. Basta, napaka-organized lahat. So, hindi siya parang, talipa ba? Tapos open? No, walang ganun sir. Walang ganun dito. Hindi pa ako. Actually, pupunta ka talaga ng nakabihis. Hindi ka pupunta ng naka-short ka lang na pwede naman. Kung kaya mo yung lamig. Walang problema. Matanda ka, medyo... medyo alanganin na tayo sa lamig. 7:30 to 7:30, 12 hours? Overtime is 2.5. Okay. Yung regular na work hours nyo, 8 lang. So, yung extra 4 OT? Yes, sir. OT na yun. Ay, ang sarap. That's why kung may nababalita ka man tungkol sa sahod, that's why. Ang taas na pinakita sa akin, maraming OT. Yung... Hindi pala pwede magsabing pangalan. Yung isang nakausap ko, sweldo niya 10 days, 3 months ko dito. Tapos sabi ko, ba't ang laki? Pala, bugbog sa OT. Pero sabi niya, mas gusto daw niya nag-OT kaysa sa hindi. Total, nandyan na daw siya. Yun ang dahilan din. Nandito ka na, ba't ka pa uwi? Kung malaki ang tax, at least may OT ka. Oo, importante yun. Sunday, nagtatabaho kayo? Saturday is regular day off namin yan sa lahat kami dito. Sa Scotland, sir, kasi iba-iba eh. Alam ko sa England, Sunday ang day off nila ron. Paano yung mga palasimba? Yung mga, siyempre, iba-iba yung religion natin dito. May Katoliko, may iglesia. Yes, sir. May iglesia dito. Nag-out sila ng maaga kapag may samba sila. Which is pinapayagan naman ng supervisor nila. May Filipino community ata dito ng Iglesia ni Cristo. Medyo matagal ka na rin dyan sa UK. Tapos marami ka ng nakilalang mga Pinoy din kasi isa ka sa mga nauna. So, sa palagay mo, ano yung mga dapat na characteristics o kaya mga ugali na dapat meron yung Pinoy worker kung gusto nyo magtagal dyan sa UK? Pero unang-una sa lahat, pakikisama, pasensya. Yan sir, yung dalawang yan. Yun lang yung may advice ko sa kanila kasi kung hindi sila marunong makisama, hindi sila tatagal dito. Kasi lahat naman ng tao, iba-ibang makasalamuhan mo yan. Iba-ibang sa Pilipino, iba-ibang lengguwahe. Kumbaga, may Bisaya, may Kapampangan, may Ilocano, may mga ganun dito eh. That's why kailangan iba-iba rin ang ugali niyan, di ba? Kailangan mo makisama kahit ano ugali niyan. Meron ba kayong mga roommates? Kasi kailangan... Actually, sa isang bahay, dalawa kayong magkasama. Sa kwarto? Hindi sir, sa bahay lang. Tag-isa kayong kwarto. Hindi tulad sa Middle East. Alam ko, Middle East minsan, ilan ba sila? Sa Middle East, 8 kayo dun eh. 8? 8 kayo. 8 kami dun sa kwarto namin eh. Tapos double deck na lang. Pero dyan,
may sarili kang kwarto, tapos may sarili kang kusina. Ay, kumbaga, yung sa bahay nga lang, kwarto lang pinagkaiba. May parehas kayong may kwarto. Tapos, yung kusina, isa lang, parehas yung gamitin. Sala, common. isa lang din. CR, isa lang din. Pero may mga rooms dito, sir, na lalo sa may England, may kasama ng CR yung mga kwarto nila. Dito lang sa Scotland nagkataon na isa lang yung yung sariling banyo. So, depende din sa lugar. Pero at least may privacy. Meron, sir. Kung maano naman yung kasama mo sa bahay. Magkano yung renta dyan sa bahay? Ang nakakaltas sa amin, sir, kasi 890 pounds. Kasama naman na kasi sa lahat yung transportation, yung wifi, yung ilaw, yung tubig. Kumbaga, na siya. 990 yung kinakaltas ng agency namin dito. Na-curious lang ako. Tingnan nga natin kung ano. 63,000. Mga 60,000. Package naman na yun. Kumbaga, kasama na pa. Susunduin ka pa ng driver, which is ako. May sideline pa pala, bro. May sideline pa ako, that's why. Yung pagdadrive ko dito, sir, sideline ko lang yan. Kung sa Pilipinas yan, libre lang yun. Utos lang sa'yo ng boss yun. Yan, number 1 yan. Kaya pala maganda yung laban mo, bro. Maganda. Sana all, yun lang masasabi ko dyan. Pinaka-namimiss mo sa Pilipinas? Namimiss? Yan na. Number 1, sir, pamilya. Siyempre. Yung araw-araw mo kasama sa buhay. Yan ang pinaka-namimiss. Ilan ba yung kids na naiwanan mo dito sa... Isa lang po, sir. The only daughter. Babae. Medyo babae. Pangalawa, sir, pagkain. Yan, yung Filipino food natin. Although nagagawa naman namin dito yung mga Filipino food, pero hindi siya ganun kalasa. Gets mo, sir? Yung kumbaga, may ingredients dito na kunyari, magic sarap. Hindi siya totally parang magic sarap yung lasa Kakaiba Parang iba yung import nila na magic sarap. Sila na nag-adjust. Baka gamitin din mismo ng mga British dito. Pakakamis talaga yan. Pamilya, pagkain, yan. Basketball, yung daily habit mo. Iba rin yung patis nila dito, sir. Tolto mo yung toyo Buti nga may nabibigyan kami dito ng sir, yung Filipino food. Kaso naman, sa dami ng Pilipino dito, sir, na kunyari sa isa lang yung Filipino food, sa dami ng health worker na Pilipino rin dito, nagkakaubusan naman. Tuwing Biyernes na kami napunta dito Magandang business pala yung food dyan. Maganda, sir, kung saan ka makakakuha ng stocks mo. Yun ang problema. Export mo naman dito yun. Wala din, gastos din, sir. Bayaran mo, pati tax. Totoo yan. Kasi kung mura lang yan, marami na sanang gumawa. Ano naman yung sir, di mo namimiss? Hindi namimiss? Sahod dyan sa Pilipinas. Hindi ko namimiss yun. Real talk lang. Akala ko traffic kasi ako, hate na hate ko yung traffic Hindi naman ako biyero, sir Bira lang ako bumili kaya tsaka nagbabiyahe ako minsan motor pa. Hindi ko in-expect yun di mo namimiss yung sweldo. Oo nga, ako rin. Okay. Hindi ko namimiss yun, sir. So, ano ba yung natutunan mo tungkol sa sarili mo tsaka sa kultura mo yung mga taon na nandyan ka sa UK? May mga na-realize ka pa? Natutunan ko sa sarili ko, sir, maging mas pasensyado pang tao. Kasi ako may ugali rin ako na pikunin, ganun. Medyo sa lugar namin, medyo Siyempre yung kabataan ko, medyo pa ako nun. Mainit sa mga ganyan. Tapos nung napunta ako dito, sir, although napipikon ako minsan, pero talagang kinokontrol ko na yung sarili ko. Yun yung ko rin sa sarili ko. Kaya ko na siyang kontrolin. Kasi nga, andito ka na para magtrabaho. Para nakakuha mo na yung gusto mo. Masasayang lang sa isang iglap pag nangyari yung mga hindi dapat mangyari. May tawag doon? Personal development. Nice. Personal development, sir. Di ba ang lalaking tao ng mga yan? Mga police siya tatangkad yata yung mga yan Malalaking tao rin naman yung Pilipino, sir, pag nagagalit. Magbabasketball mo yung mga yan? Hindi, sir. Hindi nila sports. Talaga? Lalaki nila Kung wala kang mabalitaan na Polish na Romanian na basketball player. Ano yung pinakamalaking pagkakaiba ng trabaho mo sa UK at yung trabaho mo sa Pilipinas? Pilipinas kasi, sir, yun. Sinabi naman na. Mas marami toxic dun sa Pilipinas. Kasamahan mo, mga namamahala, mga Dito kasi, sir, talagang pag binigyan ka ng job order, yun lang ang focus mo. Hindi ka magiging stress sa trabaho. Hindi ka mag-iisip ng gagawin mo ulit pagkatapos ng trabaho mo. Toxic lang yung mga toxic na kasama sa trabaho sa Pilipinas. Dito kasi, sir, napakaano ng mga tao. Napapatensya na nila.
Pag trabaho is trabaho lang. Itong susunod na tanong, lilinawin ko lang, hindi ito personal na sweldo ni Jason, hingi lang ako ng estimate. Baka mag-comment kayo dyan. Usually ba, magkaning pwedeng kitain ng isang skilled worker sa shipping industry sa UK? So, hindi personal, estimate lang siguro, range lang, low end, high end. Kasi sa pagkakaintindi ko, depende kung saan ka ma-assign, di ba? Hindi naman pare-parehas. Yes, siguro, sir, magbibigay naman ako ng amount. Kikita kayo ng 100K per month. Hindi, may deduction. 100K per month. May tax pa yan. Linis na yun, sir. Sure na yun. Sure mo na yun na lilinisin mo. 100K sa lahat ng job site dito sa may nakahawak ng GME. Okay na ako. 100K. Hindi ako kumikita ng ganun. So in monthly siya, sir, monthly. In 1 year, pwede kang kumita ng mga 1 million plus, no? 1.2. Mga 1. Pwede. Tapos kung masipag ka, kung magandang sideline dyan, mga Pilipino, magaling daw kumanta eh. So, singer. Ewan ko lang, sir. Nako, Hindi ako makakita. Yung mga benefits na meron kayo dyan sa UK na never mong naranasan sa Pilipinas. Siguro, sir, ang pinaka-benefits namin dito yung sa may super accommodating sila pagdating sa may healthcare mo. Sa hospital, sobrang maasikaso sila. Unlike sa Pilipinas, sir, wala kang pera, bahala ka sa buhay mo eh. Dito, sir, hindi. As long as nakikita nilang may problema, alagang-alaga nila. Super. Dito sa Pilipinas kasi, sabi sa akin, ikaw daw bibili ng PPE mo, pero na lang kung malaking kumpanya ka. Diyan ba? Provide ba yun? Or babayaran nyo rin? Provide din dito, sir, ng company lahat. Although mo, uniforms, lahat dun. Helmets, safety shoes, lahat yun, sir. Wala kang gagastusin dito, sir. Tapos, yung accommodation ninyo, company yung nag-a-assign yan, di ba? Yes, sir, company. Ano ba yung dyan, mga gamit-gamit dyan na mas maganda o kaya wala sa mga bahay dito sa Pilipinas? Kompleto naman dito, sir. Basta ang dadali mo lang, damit mo eh. Saka mga personal necessities mo like mga sabon, ganun. Mga toothpaste, toothbrush yan. Kompleto naman dito, sir. Mayroon ng microwave, dishwasher, washing machine. Kaya na lahat yan, sir. Kumbaga titirahan mo na lang siya. May TV, may sala set, may heater. Para lang balance kasi ayaw natin na puro maganda lang. Kailangan real. Yung pangalan ng channel ko, Real Talk. So, gusto ko balance yan. Just to be fair and honest, di naman lahat kasi masaya. Siyempre, nakakasagap ka rin ng negats yung iba. Ano pa yung common complaints nung ibang tao? Nobody specific, lang. In general lang. Common na problema dito, sa amin na lang, sir, to be specific sa amin. Siguro yung accommodation na lang din. Walang heater, ganun, sobrang lamig. Ganun lang naman yung usually lagi reklamo namin eh. Kasi minsan pinapatay kasi yung mga heater dito. Ang sabi, kailangan daw patayin pag umaga. Kahit natutulog kami dito. Siyempre, hindi kami sanay sa lamig. That's why binubuksan namin yan. Natutulog kami, nakakatulog kami ng mainit. Yun lang naman mga ganun, sir. So, minsan, sir, conflict sa service, ganun. Parang Pilipinas lang din kasi dito rin naman may mga ganyang problema eh. May mga ganyan. Common rin naman, sir, talaga sa company. Although, puro Pilipino naman na kami dito tapos medyo may supervisor na kaming Pilipino. Bibiruin sana kita. Tatanong ko kailan promotion mo eh. Pero, syempre, wala. Hindi ko na hinahamad dyan, sir. Okay na ako sa trabaho. So, sir, marirecommend mo pa rin ba yung career sa UK kahit na may complaints yung iba? Ayun, tama. Yes, sir, syempre. Marirecommend ko pa rin kasi yung mga problema na yun, kaya mo namang solusyonan. Kung talagang willing ka magtrabaho dito, napakalit na problema lang nun, sir. I highly recommended pa rin dito sa UK. Nice. Dahil recommended mo yan, ano kaya pwedeng gawin ng Philippine government para dumali yung pag-apply o magkaroon ng mas maraming chances yung mga skilled workers na gustong pumunta dyan? Yung Pilipinas, kasi although may TESDA naman na asosasyon na tutulong doon sa mga Pilipinong walang kakayanan na financial ba. Kasi karamihan ng nag-a-apply dito, kakilala ko, sobrang answer sa financial, kumbaga kailangan nila mangutang talaga. Walang mautangan. Provide man lang yung Pilipinas na kahit doon man lang makatulong. Foundation ba? Na para sa mga Pilipinong hirap sa buhay. Lalo especially yung mga nasa probinsya. Yan yung mga hirap yung mga punta dito sa Cebu. Minsan, tini-interview ko sila, parang di ako makapaniwala. Akala ko, mahirap na yung iba sa Luzon. Mas mahirap pa pala sa South. Yun yung may mga ka rin kasi ako sa Anjin, sir, kakilala. Sa Cebu, sa Visayas, sa Mindanao. Although, inikayat ko sila dito, pero yun talaga yung rason.
sir, baka pwede kami makiram sa'yo. Ganyan. Siyempre, hindi naman basta-basta. Oo. Oo, nadala na ako dyan. Siyempre, wala rin silang kasiguraduhan na makakapasa sila agad, di ba? Hindi, tsaka ako minsan, nadala na ako sa iba ginamit yung yung iniram. So, doon nakakadala. Mahirap doon. Now, doon naman tayo sa mas masayang topic kasi ikaw, ka lang alam ko, one take ka lang sa IELTS mo, di ba? Ginanon mo lang. Tapos, yes, sir. sinabihan kita, mag-test ka na kasi mukhang yakang-yaka. So, hingi lang ako ng personal advice mo lang sa IELTS sa mga aplikante din natin. Marami yung kabado, syempre, sa IELTS exam, understandable naman. Pero, palagay mo, dapat ba silang mag-alala ng todo dahil sa IELTS? Kung tututukan nila, yun yung pinaka-pantaban doon. Laging isipin yung pangarap. Huwag mo na samahan ng kalokohan yan. Bisyo-bisyo muna. Ganun. Kasi sa akin, sir, nung nandyan ako rin, zero na college ako dyan. Kumbaga, high school graduate ako. Tapos, immune na ako sa buhay na mahirap. Construction, yan. Tapos, syempre, bigla kang mag-aaral ng ganyan, di ba? Parang, wow, ano to? Pero, syempre, di mo muna isipin yun, di ba? Ang isipin mo, mag-focus ka ngayon, makikinig ka. Yun, sir, may advice ko sa akin. Nakikita mo, mga pinaka-challenge ng mga aplikante pagdating sa IELTS exam nila? Yung maaga na panghinaan, sir. Kunyari, nakarinig lang ng IELTS eh. Wow, ano yun? Nung pass na muna agad, ganun, parang... Kung napansin ko nga, mag-event yung GME o kayong ibang mga foreign companies, ang magpapalista, sabihin na natin, mga 30, pero yung sisipot sa diagnostic test, mga kalahati lang mga 15 lang. Yes, sir. Parang hindi mo pa man sinubukan, sumuko ka na. Parang... yun. Sumuko ka na agad. Kumbaga, ano lang yan trial and error lang natin eh. Kung nagkamali, hindi sumubok ulit. Ganun lang yun. Kung susuko mo yung pangarap mo, wala akong mangyari ka. Ako kasi personally, kahit hindi ako masyadong magaling, hindi naman sa lahat ng bagay magaling tayo. Ako ang attitude ko lang, subukan mo lang kasi pag pumalpak ka, okay lang kasi wala kang alam eh. Pero pag magaling ka, di may bago kang skill, may bago kang achievement, di ba? So ako kasi, kailangan mo muna mag-try para mag-succeed ka. Kung mahina loob mo, wala talagang mangyari sa'yo. Yan yung pinaka-pesad doon. Mag-try ka muna bago ka sumuko. Kumbaga, paano ka mananalo sa boxing? Hindi ka man sumusuntok. Dapat suntok. Hindi ka sumusuntok. Suntok ka mo. Sabi ng tatay ko, gusto raw manalo sa loto, di naman tumataya. Paano mananalo? Parang gano'n. Hindi naman tumataya. Kaya, yung IELTS, meron siyang di ba, listening, reading, writing task 1, writing task 2, tsaka speaking. So, alin dun yung pinaka naging challenge para sa'yo? To be honest, sir, real talk lang. Lahat yan naging challenge sa akin yan. Sabi mo, umpisa ko pa lang, parang susuko ko na eh. Kasi syempre, listening, ano nangyari dun? Ba't naging ganun yung sagot nun? Ano ba yun? Di ba parang saan nakuha? Ganyan. Hanggat di ka nag-aaral nun, paano nakuha yun? Yun, dun na. Pero nung nag-test ka, lampas yung scores mo kasi 4 lang ang kailangan mo, di ba? Yes, sir. Sir. Kasi mga score mo, nakalimutan. Di ba meron ka bang 6? May 6.5 ako, sir. Kita mo na, my God. Pang ano na yan, pang nurse. Yung mga professionals, yung target nila, 6.5. Magbunga naman pala, sabi mo mahirap. Hindi, nakinig lang talaga, sir. Sa teacher na yan. Sa teacher, sa estudyante na rin. Doon tayo sa listening. Ano ba yung konting advice? Di ka pwede mag-advise na marami, konti lang. Mga 1 or 2 advice lang. Ano yung magbibigay mong tips sa mga currently nagre-review? Advice? Listening. Makinig ng maigi. As per listening nga yung test, makinig ng maigi. Baka hindi maintindihan ng iba yun. Anong ibig mo sabihin sa makinig ng maigi? Analyze mo sa yung sitwasyon. Kunyari, kumbaga given na yung sitwasyon, nandun na yung sagot. Yun na lang talaga yung targetin mo yung eksaktong sagot. Nandun na sa papel yung sagot, nandun na lahat. Mamimili ka na nandun, narinig mo na yun. Makinig ka lang sa sitwasyon na binibigay sa'yo nung sa listening. Para makuha mo yung sagot. Nangula sila. Pero actually, lahat ng sagot, sasabihin nila eh. So, di mo kailangan. Yes sir. That's why. Yun yung pinaka-ano ko na sa kanila. Given na yung situation, aalamin mo na lang dun kung ano yung nasagot. Ililangin ka nila sa mga, may mga padlinlang-linlang eh. Sinabi na yung una, which is nasa may test. Pero yung pangalawa pala yung sasabihin. Yun dun sila maging aware. Yung mga panlilinlang. Yung tawag doon, mga traps. May mga traps. Mga traps nila, traps dun sa may test. Dami yan, sir, sa actual. Diyos ko, dami kong na-experience na trap. Pero pag alam mo kasi, mapapansin mo parang ulit-ulit lang. Yes, sir. Ulit-ulit lang. Parang ba yun, yung magbibigay ng mahirap na pangalan pero i-spell out. So, kung nagpanic ka, hindi mo maririnig. Yes, sir. Patay ka. Mga ganong klase. Yes, sir. Tama.
Ngayon, sir, pinakamaraming bumabagsak reading. Yan. So, yan. Comment mo dyan sa reading test na yan. Sa akin, sir, sa reading, isa rin sa pinakamahirap sa akin yan eh. Tatutusin lang, reading. Nagpahirap talaga sa akin yan. Siguro ang ginawa ko na lang dyan, ang diskarte ko nun, sir, nung sa test, inuna ko yung sa likod. Kumbaga, yun yung sa multiple choice. Oo. Yung may multiple choice doon. Inuna ko siya. Gawa ng mas mabilis ko siyang masasagutan. Sa based on pinag-aralan ko pinag-aralan ko at turo ng mga teacher sa akin. Siyempre yung turo ng teacher, di ko na ma-advise yun kasi nasa sayo na yun kung makikinig ka sa teacher mo. Saka ako sir doon pumokus doon sa una. Kasi mas marami akong oras na natira doon. Sa may natapos ko yung sa may huli. Mas marami akong oras mag-analyze nung tanong nung sa unahan, which is yung una yung mahihirap eh. Yung mamimili ka ng, ano bang tawag dun, sir? Paraphrase. Ano ba? Paraphrasing, tama. Yun yung naging diskarte ko nun, sir. Kumbaga, yun yung para sa akin na nakagaan ng loob ko nun. Bagong approach yan, mapag-aralan nga. Baka pwede kong... Kasi ang tagal mo dun, sir sa paraphrasing. Ang tagal mo hanggang maghahabol ka na sa huli. Mas lalong ano yun. Oo, kasi which is yung madadaling tanong nasa huli. May mga multiple choice eh. Kaya doon ako nag-focus, sir. Doon muna sa huli yung multiple choice. Tapos doon ako nag-focus. Tapos saka ako bumalik sa una. Doon ako nag-focus ulit. Actually, maganda yung diskarte mo kasi kung meron kang type of test na madali sa'yo, oo nga naman, mabilis mo matatapos. Tapos yung mga weaknesses mo. No? Okay. Kesa ano naman, yung letter writing, yung writing task 1. Feeling ko ito yung pinakamadali sa lahat eh. Ano ba yung... Yan ang pinakamadali. Yan din ang pinakamadali sa akin, sir. Ang writing task, kumbaga hindi siya kumain ng oras sa akin eh. Sobrang pakikinig ko sa inyo, sir. To be honest lang, sir, real talk lang. Lahat ng idea nun na basta binigyan ka ng topic, huwag kang lilihis, nandun ka lang, stay on that topic, huwag kang liliko ng ibang kanto, kumbaga. Doon ka lang, diretsong daan lang. Kahit may paulit-ulit kang words, akin lang, sir. May paulit-ulit kang word. Basta hindi ka lulubay sa topic. Kumbaga hindi ka ma-out of topic. Yun lang yung tip ko dun, sir. Okay lang yung minsan masyadong may mga Pinoy sa ulit-ulit na words. Okay lang kung natural naman yung gamit. Kung gagamitin mo naman siya ng wisely. Kumbaga, yung gamit mo. Sinabi mo kasi ang pinakamalalang penalty science talaga yung off-topic. Kahit na pangit grammar mo, pangit yung spelling mo. Basta nakita ng examiner na hindi ka lumis, ano na yun eh. Oo, sir. Actually, doon ako naka 6.5, sir eh. Sa may writing, sir. Ang writing ko 6.5, sir. Ang ano na yun eh. Yung mga nurses kasi sa UP, yun ang required score sa kanila, 6.5. Iba naman kasi yung tanong sa kanila, sir eh. General training lang eh. Academic ata sa kanila, sir. Mas mahirap. Mas mahirap nga pala yung task 1 nila. Doon tayo sa sa essay, yung mga opinion, writing task 2. Ano kaya yung advice sa mga magpe-test next month? Bibigay kong advice sa kanila, sir, parang parehas lang din eh. Basta may binigay sa inyong topic, huwag kayong ma-out of topic, yun lang. Writing task 1, writing task 2, same lang din naman. Basta check nyo lagi. Kung may spare time kayo, kunyari maaga kayo natapos, may spare time kayo, i-check nyo yung mga spelling nyo, wrong spelling is wrong, di ba, sir? Hindi makakount yun hindi na makakount yun na words kahit 250 words dun sa writing task 250 words siya, 150 sa may hindi siya makakount, may minus points kaagad kapag wrong spelling. Pag may spare time, maaga natapos, i-check yung mga spelling, ganyan, grammar, kung baka may nakalimutan kanda, yung ganun lang, ganun mga narimida ka. Kakaisip mo ba sa utak mo? Oo. Siyempre, akala mo na type mo na siya na hindi pala, kanyari, di ba sir, na-type na, nasa isip mo lahat ng sasabihin mo kaka-type mo, akala mo na type mo na. Which is nangyari sa akin, sir. IELTS on computer? Yes, sir. Karamihan ng last year, lahat pinatake yata IELTS on paper. Paper-based. Nako, di ko kaya wala akong may share tungkol sa paper-based. Sa computer-based, gano'n lang. Mas gusto ko yung keyboard kasi yung pangit ng sulat. Sa totoo yan. Pares tayo, sir. Buti nga yan at computer-based. Basta yun lang, sir. Check lang ng mga gawa lagi. Laging balikan yung mga test. Pag may spare time, mahaba naman ang spare time sa writing talaga. Mahaba yung binibigay. So ano ba yung ma-advise mo sa interview? Englisan niya? Sa interview, sir, lang, sir. Unang-una, wag kang kakabahan. Be confident.
Kung ano yung gusto mong sabihin, sabihin mo. Kahit mag-utal-utal ka dyan. Wag naman sobrang utal-utal. Kahit English barok ka eh. Oo. Basta mas maintindihan mo yung tanong nila, yun yung importante doon. Makakaintindi ka ng tanong nila, makakaintindihan mo yung sitwasyon na binibigay nila, makakasagot ka na sa topic yung sagot mo. Okay na sila doon, sir eh. Kasi doon din, 6.5 din nata ako doon, speaking. Tataas talaga. Yung ba examiner mo, Pinoy or foreigner? British, sir eh. Balita ko nga, sir, pag British, sir. Babaeng British. Babaeng British? Yung kulot ba yan? Sir. Yung kulot na medyo may edad na. Mabait yun. Oo, sir. Mabait, sobrang bait niya. Balita ko nga, sir, kapag Pilipino, mas ano pa eh. Ano yan, di-discuss ko yan sa itong mga videos ko. Ano yan, dito to, yan. Kasi pag ganyan ang mindset mo, tapos biglang Pilipino yung nang-interview, mararatel ka na kasi. Yes, sir, mararatel ka. Ang dami ko ring students na nagsasabi, Pinay yung mga interviewers nila. Bait naman sila. Parang nagigilty nga daw sila kasi iniisip ko medyo stricto pero hindi naman pala stricto, very accommodating. Kasi nakalat yung fake news. Fake news yan. Kasi merong mabait na Pinay, meron ding medyo masungit yung dating. Pero yes, sir. totoo din yan sa mga foreigners na interview. Naka-encounter na rin ako ng foreign examiners. Hindi sa nationality, personal na ugali lang talaga. Yes, sir. So, any other general tips? Hindi mo pa nasabi. General lang tungkol sa science para madalian itong mga kasama natin dito. General, to be general na lang na lahat. Mag-focus sila ng maayos. Huwag na nasamahan ng kalokohan yung pag-aaral nila. Maglaan ng respeto sa mga teachers kasi karamihan din talaga ang nag-a-apply. Sobrang na-experience natin yan, sir. Kahit ano man yan, kahit anumang pag-alit sa atin, kahit ano man sabihin nila sa atin, para sa atin yun. Kumbaga, para matuto tayo. Pinupush nila tayo matuto. Minsan di naman nila sinasadya lang yes, sir. Na tiyempo lang. Pero yes, sir. Yan kasi sa amin, ang goal lang talaga namin umasa kayo. So lagi ko nga sinasabi ngayon, hindi naman ako nasa tabawang yan para makipagbarkada. Alam mo yun, makipag-inuman, nandyan ako para turuan kayong, mag-succeed sa goals niyo. So, kung may nasasabi man kami na, medyo pinapangaralan kayo, para sa inyo din eh. Yes, sir. Alam mo naman, pag nakalis ka, yung isang buwang sweldo namin, wala mang 1 week sa inyo. Tama. Okay, sir. So, medyo day off mo ngayon, kaya magpa-final question na ako. So, ano ba yes, sir? Final na message mo sa mga kababayan natin na gagawang Pilipino, nangangarap din na magaya ka ng konti, medyo marating din yung narating mo in a few years. Siguro, simple lang ang message ko sa kanilang lahat. Kung may mga pangarap kayo sa buhay nyo, lagi nyo lang isipin na i-push yung pangarap nyo na yun. Huwag kayong gagawa ng way para maharangan siya. Kumbaga, siyempre, sa buhay natin dyan sa Pilipinas, apakahirap. Pag nandito ka na, sabi sa'yo, lahat ng paghihirap mo, masusuklian yan. Huwag kayong gagawa ng mga bagay na hindi maganda. Lalo sa mga nag-a-apply pa lang ngayon, may mga attitude na. Diyos ko, pigilan nyo agad. Huwag nyo yan dalhin. Huwag nyong ugaliin yan. Konting sabi lang sa inyo, magtatanim kayo ng sama ng loob. Huwag ganun. Matuto kayo magpasensya, magtsaga kayo, mag-focus. At then, kayo rin mag-aanin yan, hindi naman kami. That's why, na-advise lang namin kayo, experience namin. Lahat yan, ginawa na namin. Na-experience namin lahat yan, kaya nandito kami ngayon. Yun lang. Okay. Galingan nyo lagi. So, Jace, bigyan kita ng chance para mag-promote. Meron kang autograph signing, mga mall show, Grabe naman yun. May mga business yung kamag-anak mo dito sa Pilipinas. So, pwede mong promote. Wala pa, sir. Wala. Shoutout to, Ma'am Shay. Hi. Actually, nag-enjoy ako kasi syempre gusto ko rin malaman yung lagay ng mga former students ko dyan. Tsaka malay nyo, yes, pag nagbakasyon kami dyan, bisita namin kayo. So, hopefully, bago tumanda. Hopefully. Baka may chance, no? Oo, malay mo. Gusto ko namang makita yung London bago ako mamatay. Hindi pa ako nagpunta dyan. Baka may sama ako ni Mrs. kasi siya yung mas malaking chance na may mga conference yan. So, hopefully, sir. Magiging tayo dito. Kung mga questions para sa akin or kay Jason, lagay nyo lang sa comments. We're gonna try to answer during our day off. Okay? Or kung busy si Jason, ako sasagot. Walang problema yan. So, hopefully po, nag-enjoy kayo sa conversation namin. Ako, nag-enjoy talaga ako. Okay, actually,
2:00 na dito pero parang lunchtime pa lang sa akin. Nabuhay dito ako. Pag kailangan mo ng kakwentuhan, chat mo lang ako, bro. Pag nalulungkot kayo. No problem, sir. Salamat. Maraming salamat. Good luck, bro. Enjoy your vacation. Maraming salamat, sir. Kita-kits tayo. Okay, sir. I'll see you. Libre kita. Probably I'll see you. Pag uwi mo dito, lilibre kita. Ako magpapainom sa. Grabe. Ako bahala. No problem, sir. Kumusta mo ako dyan? May mga nakakamiss sa kabaitan ko. No, sir. Baka gusto mo makita si John, sir, kung edit mo naman. Haba. Baka gusto mo makita. Kumusta, sir? Kaya kami, sir, magka-batch. Nandito kami parehas. Saan yung ibang batchmates? Nasa England, sir, eh. Kami lang pinatad. Naiwan. Alam nyo, nagputi. Oo, sir. Yun lang napansin ko. Tapos medyo yung mga medyo gumanyan. Medyo payat kayo nung nandito kayo, eh. Oo, sir. Medyo, gano'n talaga, sir. Lobo ka dito, eh. Kain, trabaho lang. Walang stress dito, sir. Yun, di ba? Walang stress, walang toxic. Iba yung naririnig ko dun sa iba, eh. May stress. Kaya mo nila, sir. Kaya opinion namin yun, mga matatagal na. Kami paniwala. Oo, syempre. Mas matagal na kayo dyan. Mm. Okay, kumusta yung mga ipon nyo? Sana, ibig sabihin, okay naman yan kung investment, pero kung gastos, Ako, sir, wala ka nakita sa akin ganyan. Kaya pero ako nagpo-post ng mga ganyan. Kailantan lang tayo. Si Dave, nagbilid ba ko, eh. Hindi siya bumiling sasakyan. Hindi siya bumiling bahay. Lupa, hektarya yung laki, eh. Kami, sir, nag-investing kami ni Mrs. sa lupa. Sincerely, thank you very much kasi ikaw yung unang-una, history ka na, tapos kahit matagal na tayong nag-usap, tinupad mo yung pangako mo sa ako. I really appreciate that. Walang problema, sir, basta ikaw. Nakakadayan, bumata ako nandito. Yes. Salamat, sir. Salamat, And best po. Kailan unang nasulat ang lirik ko?